Ikaw ba ay nalulumpay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga Ang puman ngayon dahil wala po ang ating minamahal na anchorman na si Among Pep dahil na-stranded po siya at na-delay po yung flight niya. Supposed to be nandito siya na ngayon. So on behalf of Father Pep, ako po ang nag-a-anchor para sa kanya. At na si Sister Zon din ay meron din siyang aberya, kaya ako pong nandito ulit bilang anchor woman ninyo. Ngayon po ay ika-9 ng Hunyo at tayo po ay ang oras po natin ngayon ay 6:06. So tayo po ngayon ay may kasama muli dito. Ako po tuwan-tuwa dahil marami po nga gustong marinig ang ating ang ating bisita na tatay daw nila, sabi nila yung mga nakikinig. So sige, sa lahat ng mga pwedeng mga gustong kumontak ngayon, bago nga pala before anything else, okay, gusto ko pong batiin yung mga katikistang masisipag na nasa Balukok, Apalit po, dahil nag-request po sila ng formation seminar kanina. Pumunta kami ni Father Bong Feliciano, whole day seminar. It's a very, very fruitful one. Mayap abengi po, kalugurang kong katikistang babagsen ang babagseken, king Balukok, king Apalit, ano pong kasipag. So, mig-enjoy ko po kayong seminar. So ngayon po siguro bagong lahat ay bigyan po natin ng pagkakataon mag-greet ang ating special guest na ating pinakamimithing makasama sa ating programa palagi. Ang akin pong personally para sa akin, tatay ko na siya. Ang ating minamahal na si Apong Seto. Apong Seto! Ay, magandang gabi po. Ito po ay panay na panakip na butas. Ay, hindi po. Si Among talaga. Hindi po. Wala pa nga si Father Pep, ay na-stranded. Father Pep, makinig ka, no? Baka nakikinig. Sa cellphone mo. Opo. Huwag ka mag-aala-ala. Dati naman itong ating dalawang valiant women. Naku. Si Karen at saka si Daisy. Hindi tayo papabayaan ng dalawang ito. So, mabiyaya, masaya at makabuluhan na good evening po sa inyo lahat. Good evening. Salamat po. Ang ating kasama ko pong tinatawag kaming go-go girls ni Father Pep kasi daw go daw kami. Pag merong kapangangailangan, nandyan kami. Go-to. 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 Sister Karen. Magandang gabi po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig. Ngayon ay Biyernes na naman. Weekend na. Oo nga, no? Sa ating pong mga, yung ating mga masugid na nakikinig, alam ko, nandyan, nagte-text Tapos kung minsan may mga nasasalubong kanina. Naalala ko, kaninang kwentuhang Katoliko, Sister Day, sabi ni Among Jean, makinig po kayo sa barkadahan kay Kristo. Araw-araw, Monday to Friday, tuwing alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. At hulaan po ninyo kung sino yung pinakamatandang barkada natin doon. Sino? Lahat kami nagtinginan. Anong may age? Si Apo Seto daw. Among Jean talaga. Pinakamatanda mo. Good evening, Monsignor Jean. At Father Joel. Nako, talagang napakaganda ang inyong talakayan kanina. Musika sakra in liturgia. Baka mamaya pwedeng kumanta si Among. Ako ay kumakanta mag-iisa sa ating gabi. Sa kwarto ko. Akala ko sa banyo. Mas maganda yung boses natin sa banyo eh. Oo nga pala, naku, marami pong natutuwa, Puseto, sa inyong na maririnig sila ngayon, yung mga kapatid po natin sa pinuntahan ninyo noon na sinurpresa ninyo sa Pampanga Provincial Jail. Nakikinig po sila lahat ngayon. At marami na rin pong gustong nakalinya na magumpisal din daw po sa Sunday. Ay, galing. Kay Father Mon, yata siyang celebrant. So, magandang gabi sa inyong lahat at lalo-lalo na yung mga kumikilos dun po sa ating apostolate, yung sa Zelda number 3. Si Tay-Tay, si Willie, si Bradley at nadagdagan din po si Zaldi at saka si June. Ay, nakakatuwa. Yan, yung mga fruitful. Sumusulat pa po sa atin dito, Among. So, yung kanilang witnessing sa kanilang pagbabago sa kanilang sarili, naku, ang sarap pakinggan, nakaka-inspire.
Higil sa kanya para iproklama ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Kaya nga po kaya naku, tuloy-tuloy po tayo ngayon. Bagong lahat, meron po tayong mga text line number kung gusto po ninyo. Sana nga, kayo po ay makapag-text at makapag-share sa amin tungkol sa topic natin ngayon. Sister Karen. Na nais mag-text, ipadala lang po dito sa mga numbers na ito. Kung kayo ay Sun subscribers, kung kayo ay Smart o Sun na rin, subscribers, ipadala sa 0918-351-8282. Yan po ay 0918-351-8282. Para naman po sa Globe subscribers, ipadala sa 0917-363-3738. 0917-363-3738. Kung nais naman po ninyong mag-register sa ating Connect Ka Katikista program kung saan araw-araw mapapadalhan po kayo ng mga inspirational messages o mga galing sa ating Holy Bible na pwede pong ipadala sa una, itype po ninyo yung REG space, yung inyong pangalan, yung inyong tirahan, pwede ring paaralan, parokya o vicariate. Tapos ipadala po sa 0927-891-0966. That's 0927-891-0966. Para naman po sa mga nais magpadala ng messages or prayer requests o counseling line naman po sa 0922-831-5967. 0922-831-5967. Yun naman pong gustong mapanood kami sa kanilang mga computer, no? So, sa Ustream po, you simply type www.ustream.tv. Again, www.ustream.tv. At doon po sa box ay type ninyo ang Bright FM 919. Dire-diretso po yon, Bright FM 919. At kami po ay makikita ninyo sa inyong mga Ustream sa computers ninyo. Kahit anong oras na gusto nilang live, pwedeng panoorin. Pwede din naman tunghayan yung ating mga previous episodes. Pumunta po tayo sa ating Facebook page o makipag-friend sa Barkadahan kay Cristo, Pampanga. Hey, so tuloy-tuloy na tayo, no? So siguro ay basahin na natin ang mabuting balita kung saan natin i-discuss mamaya. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ayon kay Mateo. Huwag dito sa lupa kayo mag-ipon ng inyong mga iniipon, sapagkat dito'y masisira ang mga iyon ng mga kulisap at kalawang at mananakaw ng magnanakaw. Sa piling ng Diyos kayo mag-ipon ng inyong iniipon, wala nga roong kulisap o kalawang nasisira at walang magnanakaw. Malaman mo nawa iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Ang iyong mata, ang lampara ng iyong katawan. Kung malinaw ang iyong mata, nasa liwanag ang buo mong katawan. Kung malabo naman ang iyong mata, nasa kadiliman ng buo mong katawan. At kung dumilim ang liwanag na nasa iyo, gaano pa kaya ang madilim? Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Yan, no? Malalim din ang ibig sabihin ng ating gospel for today. So, Sister Karen, baka gusto mong ikaw ang unang mag-sharing. Talagang panigo. Panigo. Dalawang parte po yung ating gospel for today, no? Kung ako po yung magbabasa, pwede kong hatiin sa dalawang punto yung aking reflection, no? Yung una, sa first paragraph, kung salitang English, yung sabi niya, where your treasure is, there also will your heart be. Ano ba yung pinahahalagahan mo? Kung ano yung iyong treasure o kayamanan. Yung kayamanan kasi sa atin, hindi po ba maraming ibig sabihin yan eh. Hindi naman yan kayamanan na yamang material. Oo, hindi lang naman pera o gold and material possessions.
yung yaman na tinatawag, maaring yan yung mga kaibigan, yung mga mahal sa buhay, yun, mahal, napakamahal, very precious. Pwede din naman yung iyong, kung ano yung pinaglalaban mo, kung ano yung iyong nais maabot, yung iyong mga ambisyon o panaginip sa buhay, yung iyong minimithi. Maraming mga, so kung minsan nandoon yung talagang ginugugol nila yung oras, yung resources, yung kanilang pinagtutuunan ng pansin talaga. Naiisip ko dyan, yung sinabi si Father Arupe, fall in love and everything shall fall into place, or everything else shall follow, something like that. Totoo nga naman, kasi when you fall in love, yun, hindi lang yung romantic love Pwede nga agape love. Yes, kung ano nga yun, kung na-imagine ko yung mga kaibigan ko na being sent to mission lands, ganun yung love nila talaga. May isa, si Father Totet. Nasa he learned the language. Kasi pag napadala ka sa mission areas, kailangan you have to be like who they are, di ba? Yung parang nagpakasal ka Papasukan mo yung, yes, you have to commit. Papasukan mo yung isang pamilya. Pero mamahalin mo. So, ganun din. So, yung sabi nitong ating etong isang phrase, no? Where your treasure is, there also where your heart be. So, kung ano yung pinahahalagahan mo, nandun yung oras mo. Nandun yung isip. Kung minsan nga, di ba, nasabihan pa nila, na-obsess ka na. Sasabihin ko sana yung word na yun, obsession, di ba? Na-obsess ka na. Bakit lagi kang nandyan? Bakit ka kesyo ganito, ganyan? Kasi kailangan gawin. There's something driving. That's pushing you. Yes. Kung hindi material yung pinagtutuunan mo ng pansin, siguro, may kabutihang idudulot at something, a force greater than you are, kumbaga, is driving you to do that. Oo nga, ano? So, yun yung, para po sa akin, yung unang punto. Tapos, yung pangalawang punto naman, yung light, yung liwanag, darkness be, oo nga, kailangan yung buong katauhan natin, dapat nasa liwanag. At paano ba magkakaroon ng liwanag? Yun nga, ano ba yung treasure? Kumbaga, yung dalawang punto, actually, iisa lang Kung ako yung sa aking reflection, kailangan yung sinusundan mo where your treasure is. Yung treasure mo, dapat, yan yung liwanag. Kasi kung hindi liwanag, naku. Iba yung mapapariwara. Iba yung direction na hindi tuwid na daan ang madadaanan mo. So, disgrasya, di ba? Oo. Kung titingnan natin, hindi pwede. Oo, tama. Siguro bago ako, kasi akong seto na muna. Napakaganda yung senior sa atin ni Sister Karen, at sana po ay talagang pagbutihin natin ang ating pagpapahalaga sa itong hiyas na ito, kayamanan na ito. Oo. Siguro, isa ring aspeto nito ay sino yung treasure? Tayo. Tayo po ang napakahalagang tesoro o na kayamanan na linikha tayo ng Panginoong Jesucristo. Kaya dapat yung puso natin, yung uri ng ating pagmamahal sa Panginoon ay laging nagpapasulong sa pagpapakilala, sa pagpapahalaga at sa pagtanggap nitong ating yung ating liwanag. Tayo ay maganda at pogi. Meron tayong internal beauty. Opo. Yung internal beauty ngayon nasa loob ng ating puso. Ang Diyos lamang ang nakakakita sa atin. Kaya hindi yung kinokondena ni Jesus sa mga eskribas at pariseos. Sa labas, kayo'y pinturado. Pero sa loob, mga buto ng patay. So, kailangan po na itong talagang kayamanan na ito ay kayamanan na makalangit, no? Kayamanan na nagbibigay buhay. Kayamanan na talagang nagbibigay ng hindi katiliman, kundi liwanag. See, our beauty, sabi nga niya after the Beatitudes, you are the light of the world, you are the salt of the earth. Kaya
kayo ang liwanag ng mundo. Kasi sinabi Jesus na, I am the light of the world. So tayo ay binabahagi sa liwanag na yan. Kaya sana po, pirangan maliit na alitap-tap, no? Alam niyo yung maliit na alitap-tap na yan, kung hindi bibigay ang contribution niya nilikha ng Diyos, ay mawawala yung contribution, yung pribilehyong yan, para ibigay ang ating liwanag, isang pribilehyo. Kung hindi natin bibigay yan, ay parang nagiging poor ang creation ng Panginoon. Kaya tayo linikha, ongoing ang creation. Di pa tapos. Hanggang ngayon, ay, hindi pa tapos ang Diyos sa akin. Ay, ako din po. Ika tayong tatlo. Hindi pa siya tapos. Continuous creating, recreating, repressing, renewing, reconverting, tayo lahat. Opo, totoo yan. Nasabi po ninyo yung we are continuously being recreated. Ako po, nadadama ko yan. Kasi po, kayo po, alam na po yung naging storya namin na dati kaya namin, no, sa buhay. Pero nung kinuha lahat ng Panginoon sa amin ni Danny, yung mga bagay na nagbubulag sa amin para makita namin talaga yung pag-antabay ng Panginoon sa amin, doon namin nadanasan ng tunay na kalayaan. Na set free kami sa obsession namin sa maraming bagay. Kinuha niya yung mga bagay na nagiging hadlang para marinig namin ang boses ng Diyos. So ngayon, sabi nga namin, bago siya nawala, ngayon ko palang na-realize, sabi niya, kung bakit kinuha lahat ng Diyos sa atin. Sabi niya, para makita natin siya. At ma-share natin sa iba, lalo na ikaw, sabi niya, katikista ka, para ma-share mo, sabi niya, kung anong ibig sabihin ng nagiging mayaman sa puso dahil ang Diyos ang iyong kayamanan. Ang tanging yaman. Ika nga, Nepo. Oo, yun ang sinabi niya sa akin ni Danny. So, ngayon, I feel rich dahil nga the Lord is with me and I can see Him clearly. Yun, no? Inalis po yung mga hadlang. Yun ang richest ko, yung pagkakilala ko sa Diyos. Siguro din I have mentioned this already, ipagunita rin sa ating mga kabataan na sabi ng Papa nung nasa UST sa mga kabataan, you are very youthful and you are overwhelmed by a lot of information sa teknolohiya, no? Iba't ibang gadgets, iba't ibang technological devices ang nasa iyo. Sabi niya, do not be young museums. Oo nga naman. Parang museum, sabi niya, wala namang katorya-torya. Ano ang ini-store mo sa inyong puso? So sabi niya, inahaman ko na kayo'y magmahal. O yun. Kaya sana po tayo at mga kabataan, at maganda yung pati ng Vaticano, ginagamit yung Vatican Information Service. Ma-unload mo yung latest address ng Papa sa halimbawa sa kalikasan, no? Diniscuss niya ni Monsignor Eugene at saka si Karen yung ating ekolohiya, yung ating environment. Oo, kaya pangalawa, sabi ng Papa, dapat ay kayong mga kabataan ay huwag niyong kalimutan that reality is bigger than ideas. Right. So, correct. Anong talagang nasa puso mo? Totoo. Ay externally, siguro, napakaganda, marami kang alam ng mga ideya. Pero, kakilala mo ba ang sarili mo? No? Anong realidad sa iyo? Tunay ka ba talagang nakasunod at disipulo ni Kristo? Opo, ang ganda po ng insight ni Apuseto. Okay, Pope yan. Okay, senior ni Apuseto. Meron pong nag-text sa atin, Among, isa po dun sa mga binigyan ng kumpisal noon. Sabi po niya, ma po kasi ang tawag sa akin. Ma, dakal pong salamat, kareng hanggang effort, agagawan niyo po, kay kami, Kenny, sana po ali kayo sumawang pag-pray kay kami, at sana forever ne po in programa yung barkadahan kay Kristo. Sabi pa niya, at pag-greet ko la po, deng alang sawang makirandam kay Camp Benson, meron palang nakikinig daw sa atin sa Camp Benson. At more blessing pa po sana kareng pamilya ko, pagdadasal namin at paki-pray na mo po ang pinsan daw niya si Heidi. Okay, so maraming salamat anak mo si Bradley sa iyong sharing. Thank you. Isa din po dito mukhang galing sa hindi ko alam kung
dito sa ating presidyo o ibang jail. Sabi niya, good PM po. Tanong ko lang po kaming nasa bilanggo, may liwanag pa ba kami? May asin pa ba kami? Marami pang liwanag at asin dahil po unang-una kayo handog ng Diyos. Linikha kayo dahil mayroong paksa ang Diyos sa atin. So, magdasal po tayo at gawin nating isang imbitasyon ng ating Panginoon na para matingnan natin ang ating internal at interior na ningning, no, ng ating kagandahan ng ating loob. Kasi po ang kagandahan hindi lang sa arte, sa pintura, sa arkitektura, sa skulptura, hindi lang sa musika, kundi the beauty of holiness. Yung leguanan ng kabanalan. Ilapin yung ating mga santo, no? Ang ating mga santo. Yun, sila, they also exude. Sabi ng Panginoon na you are the fragrance of Christ. Si San Pablo, sa kunyan, 2 Corinthians yan 2 Corinthians chapter 3. At sabi niya, you are my letters of recommendation. Wow, ganda naman. So, meron po tayong beauty, no? You are the light of the world. Medyo continue, pagpatuloy nating basahin, namnaman, at pagnilay-nilayan ang sulat ng Diyos na nanggaling sa langit, ang salita ng Diyos, ang maang santa banal na eskritura. Opo. At saka, yun lang po nga nakikita nila na tuwing linggo ay may pumupunta nagmimisa sa inyo dyan at may pumupunta na iba-ibang mga gawain para sa Panginoon. Yan po ang isang sinyalis na may pag-asa po kayo dyan sa loob. Mayroon po, napakaraming pag-asa kasi po, ang Panginoon ay hindi nagsasawa sa huling paghinga mo. Ikaw ay kanyang hinahatak. Ano ba yan? Pulling, ano yan? Hinihila. Hinihila ka. Kaya kung minsan tayo lumalayo sa Kanya, pero tayo hinihila. Tingnan ninyo yung mga ginagawa ng ating Panginoon. Sa huling, bago makitil ang Kanyang hininga, umihingi ng pagunita yung isang magnanakaw, no? Sa kanan niya. Sabi, Lord, remember me when you enter into your kingdom. Anong sagot ni Jesus? Today, you shall be with me in paradise. Yan po ay parang merong ginawang hindi maganda sa kanyang buhay. Pero may pag-asa. Today. So, tayo rin pong nasa presidyo, yun ang namnaman na, today, you shall be with me in paradise. Ngayong araw na ito, kung nakikinig kayo, magkababa ng inyong loob, ay pakinggan ninyo ang aking salita at isabuhay ninyo. Mayroon po tayong pag-asa. Si Maria Magdalena, may 7 demonyo. Ay, siguro naman, wala na may 7 demonyo sa presidio. Wala po, mabait na po nila ngayon. Nagbago na po sila. Yung babaeng nadakip sa publikong kasalanan. Binabato na ng mga Hudyo. Hindi naman po tayo ganyan. So, meron po pag-asa. Kaya yung pangalawang encyclical letter ni Benedict XVI ay pinamagatan niyang Spes in Domino. Yung ating anong spes sa Tagalog? Ang ating sa English po, anong spe? Hope in the Lord. Pag-asa. Sa pag-asa, yung una, Caritas. Number 2 is Spes. And then, number 3, I think, is Caritas in Sacramento. Deus es Caritas. Deus es Caritas. God is love. God is our hope. Yan. Naku, kompleto yung sagot ni Apong Seto, no? Parang ang sarap pakinggan na sabihin sa'yo ng parang tatay natin, no? Na may pag-asa. Yung nakakalakas na loob. No? So, salamat, Apseto. Makinig po muna tayo sa isang magandang awitin. Kami po ay babalik.
sa inyong programang Barkadahan kay Kristo. At ngayon po ay ipagpapatuloy natin, no? Marami pong mga nagte-text sa atin. Isa po dito ay galing kay Taytay at ang sabi po niya, mayap abengi po kay kayungan lalo na po kang aposeto na sasawang sasaup at manantabe espiritual kay kami. Yan, aposeto, mayap abengi po kano ng Taytay kayong bat kayong prosedyo. Salamat, Taytay. Meron ka rin ba dyan? Mukhang marami yung mga nagte-text galing sa Presidio. Ito po, from 5189, Aposeto, pag kayo ang dumarating dito sa PPJL, di po namin mapaliwanag ang saya at parang nakita namin si Jesus sa inyo. Talaga naman. Nagbibigay po ng pag-asa yun. Bago po kami pumunta dyan, nasa inyo si Jesus already. Salamat. Oo nga naman, ano? Meron ka pa dyan? Opo. Sige. Marami-rami pa. From 1613, magandang gabi po. Our earthly treasures are not as safe as the treasures we store up in heaven. They are vulnerable to destruction and theft. Heavenly treasures are a lot more secure and a lot more permanent than those on earth. Therefore, we should raise our value system to a higher level, treasuring spiritual things and Christian values. We need to learn the Word of God and consider it a precious treasure in heaven. Katulad ko po sa ang programang Barkadahan kay Kristo, na aming pinakikinggan o pinapanood upang kami ay makaipon ng kayamanan sa langit, di po ba? Oo. Salamat po at isang mapagpalang gabi ang sumainyo. A smile is something that cannot be bought, borrowed or stolen, but it is of no value unless it is given away. Magandang gabi po, Aposeto. Maraming salamat po at binabati ko po kayong lahat naming mga kapatid na nandyan sa komunidad ng Presidio. Ito naman mukhang galing sa parokya, 1078. Nothing is accomplished in life without sacrifice. What are you willing to sacrifice to get what you want in life? Ganda. Maya Pabengi po, this is from San Vicente Ferrer Parish in Kalulot, si PJ. Sa Kalulot. Parokyano ni Among Ching. Salamat po sa nag-text, PJ yata yung nag-text. Galing. Oo nga. Meron ding ibang imahe na ginagamit larawan ng Panginoon sa mga kayamanan, yung pair of great price saka yung buried treasure. Magkadugtong-dugtong yan. Halimbawa, napakaganda yung metaphor ng ang kaharian ng langit ay parang isang perlas na may mataas na halaga, na mahal na halaga. Mataas ang uri. Oo, ng uri ng isang tao ay kanyang nakita, na-discover at siya ay umuwi. Dahil lahat na niyang kanyang pera ay pinagbayad para mabili niya, no? Yung perla yan. Pero alam niyo, paano bang napoporma yung perlas? Ay malaking kahirapan ang nangyayari proseso, no? Sa oyster. Sa loob ng yung oyster. Kabibe. Pagka pumapasok yung buhangin, sinusugat yung katawan ng oyster. At hanggang ito ay dumudugo. No? At ito yung may secretion yan. May liquid na lumalabas sa katawan ng oyster na nagiging perlas. Kaya... So, totoo yung sinabi ng ating commentator kanina. Opo. Na yung ating... No sacrifice. Sacrifice. Opo. Saka pagka hindi tayo nag-sacrifice, wala tayo ring love. No? Opo. Love is always what we call this sorted by and made credible by sacrifice. No? God so loved the world that He gave His only begotten Son. Yun ang sakripisyo niya. No? Binigay ang kabubugtungan niyang anak. Kaya sino man ang sumampalataya sa Kanya, hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa John 3:16. Yun. Opo. So, di paglabas po nila niyan doon, talagang para silang perlas na talagang talaga na proseso. Na purify, na transforma. Opo, di ba? Mahalaga sila. At saka, kung ikaw ay perlas, ikaw ay you are shining brightly, sabi niya. Oo. Sa Kapitulo 5 ni Mateo, let your
the light of your good works. Wow, shine before men. So you are light. Tama ka, Kaya sinabi mo nga, kanina. light. Ikaw ay liwanag. Ikaw ay Luchi. perlas. Ang ganda po nung analogy ng perlas kasi may mga jewelers pag kinukwento nila, di ba, paano mo daw malalaman kung ano yung fake na perlas dun sa tunay na perlas? Kasi ngayon, ang ganda Meron na mga cultured, no? Yung buldit baso. Bullet baso. At saka, magaling na yung technology. Pero Oo. sabi nila, to the trained eye, Oo. yung tunay na perlas, yung ningning nasa loob. Oo. Yung fake, Wow. Walang nasa labas. ningning. Kasi parang binabalutan, pinipinturahan o kung ano. Sabi Tapos ko, mawawala din yun, mababakbak. opo. So, nasa loob daw yung Oo. sabi ni Aposeto. Tapos yung sa gospel natin. Oo. Yung what is inside has to Oo, be like. has to be. Oo. So, pwede po ba nating sabihin, Aposeto, maging perlas ka sa mundo? Yun Amen. ang gusto sabihin. Yun ang sabihin na Oo. gusto sabihin ng Ebanghelyo. You are the light of the world. Mm-hmm. Opo. Kaya lahat ay kung ano ang taguri, titulo ni Kristo, in a participative and imperfect way, binabahagi sa atin. So you can even say you are the Savior of the world. Oo nga. Pero dapat alam mo na ito ay gusto kong i-share nung ako ay bagong pare, nagpapakumpisal ako sa katedral. Merong, well, it's not revealing the secret of confession. Merong teenager na nangumpisal sa maraming sinabi. At sinabi niya, ay, Among, maraming salamat. You saved my life. Hindi ko naman sinave ng life niya. Oo. Kung sinabi ko lang ng konting advice sa kanyang kwan. Nag-aaral siya. Sabi niya, kung hindi kita nakausap, siguro po ako ay nag-suicide na. Naku. Something like that, no? Oo. So, talaga, we participate in a very, very imperfect way. Yung prophetic, kingly, Priestly. and priestly mission of Christ. Hindi lang po yung pare, tayo lahat, paski na nasa loob ng presidio, ikaw ay maging tunay na alagad ng ating Panginoon Kristo. Kasi sinabi ng Panginoon na wala namang distinction. Humayo kayo sa buong mundo. Hindi sinabi kayo si Pedro, kayong mga apostoles, kayong mga pare, kayong mga madre, kayong mga katekistas. Hindi. Lahat. Yun ang ating, ang sabi nating universal vocation, no? Universal na pagtawag ng Panginoon sa pagliligtas ng mundo. Umayo kayo, ipangaral nyo ang Ebanghelyo, binyagan lahat ng mga tao, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Oo. Oo. Kaya sabi nila, paano hindi pa naniniwala? Paano yan? Hindi naman sinasabing hindi mo binyagan yung hindi naniniwala. Yung mga babies, hindi naniniwala. Di binyagan mo rin. Oo. Oo. Spiritual, spiritual maliit pa food. sila, nakadedicate na sa Panginoon yung mga Ayun. kabataan. Oo, maliit na kabataan. Oo. So, ang ganda po ng sinabi ninyo tungkol sa kung paano napoporma ang perlas sa loob ng kabibig, no? So, ibig po sabihin, tayo po mga nakakadanas ng mga pagsubok, kahirapan sa buhay, para tayong nasa loob ng perlas, nakakulong tayo dyan. At pag tamang panahon, kapag tayo talagang maganda na ang pagkahugis natin, talagang lilitaw ang ating ningning. Oo. Diba? Lalabas na tayo, alisin na tayo dun sa kabibi. Sa tamang panahon. At Opo. tayo, kumbaga, tayo hinug na. The pain will make you beautiful. Yun, you will glow, di ba? Oy, ano pa po, 'di ba yung diamond, sabi kasi Kaya ni nga. Aposeto kanina, bullet baso. Oo. 'Di ba yung Sa diamond, din? Paano ba na-form yung diamond? Naku, madugo din yan. Ano lang yan Yung diamond sa pinaka malalim na hukay. Hukay, dun po Yes. nanggagaling. Nanggagaling Carbon yung- lang yan eh. Oo. Carbon. Pero Tapos, pag lumabas, pero talaga Sister naman. Kay, bago maging diamond, alam po ba ninyo kung ano yung prosesong Oy, dadaanan? Oo. Katakot-takot na init. Oh, init na Oo. matindi. Init yan. talaga. Totoo yun, no? Parang tao, no? Yung pinagdadaanan natin, kung minsan, no? Hindi na ba matatapos ito? Kaya ako nagdadasal, kung minsan ganun yung mga bukang bibig, ano? Pero hindi natin alam, talaga palang pine-perfect tayo ng Panginoon. Pinapakintab Oo. tayo. Yan, sabi nga na yung, di ko lang memorya, yung chapter 3 ng Book of Wisdom, binabasa yan sa patay Opo. Sa loob Book niya of na Wisdom. the souls of the just, ang kaluluwa ng mga manalay nasa kamay ng Diyos. At walang anumang parusa na
makakahipo sa kanila. Mahina yung Tagalog ko eh. Magaling dito si Apo Ngabo. Ay, magaling kapatid ko mismo sa Tagalog. Sa English po, nothing Opo, can. kaya, pero towards the end of that chapter, sabi niya na, as gold is tested in the furnace. So also, those who are the disciples of Christ, yung taga so sampalataya sa ang ating kaluluwa ay napupurify din. Opo. Kaya kailangan ng kaluluwa natin ay mapupurify sa furnace, sa crucible of trials and suffering. Ay, kasi po, di ba yung gold, pag pinapan yan another process din yun. Oo nga, di ba masakit na butil-butil proseso. lang yan? Pag Singkaputi, alisin. Singkaputi. Kukunin mo yan, yung ores na tinatawag, di ba? Impure pa yan Pero paano mo mapopurify? Talagang yung sabi niya Aposeto, sa furnace talaga. Furnace, ibig sabihin yung Orno. Yan. Mataas ang temperatura. Hindi lang yung, kung iniisip natin yung, di ba pag nagluluto tayo, yung hornong pang pandesal o hornong pang lechon, mainit na. Wala pa yun. Hindi pa yun. Yun, sa singaw pa lang nun, talagang ayaw mo na lumapit sa horno, di ba? Yung furnace. Nasa loob ka pa kaya? Grabe yun. Parang kuweba yun Ganun kalaki. Kaya siguro in this connection, yung nasa hordo ni Daniel, saka yung dalawang kasama niya, sila ay linuluto na. Siguro mahirap yan kaysa sa presidio, no? Oo nga Pero naman. ang Panginoon ay kasama nila sa horno. Canticle of the Three Young Men yan. Sa Daniel. Daniel's Canticle, di ba? Yung tatlo. Bless the Lord. Bless the Lord. Na-capture yan sa film. Chapter 3. Opo, pinakita sa film. Daniel. Kaya bilang sagot doon sa nagtanong na kapatid natin kanina kung may pag-asa pa daw sila sa loob. Yan. Horno. Opo. Yan ang orno ninyo. Nasa orno kayo ngayon. Sa tamang panahon, kayo po ay talagang ilalabas na ng Panginoon. Opo. Ligtas ililigtas at saka sa tamang panahon, paglabas nila, talagang kintab na sila. Di ba? Kasi di ba yung Three Young Men na yun, talagang paparusahan, pero nagtaka yung kanilang yung namamarusa sa kanila. Kasi, ano ba naman tong mga to? Ganun nasa furnace na sila, nasa horno. Wala pang nangyayari. Praise the Lord. Kaya nga, nagsasalmo sila. Umaawit yung salmo, no? Na-capture nila yan sa Son of God, dung sa pelikula kung saan nga pakikita na si Daniel, umiiyak dahil sinusunog itong tatlo niyang kasama. Pero hindi sila nasunog dahil wala nang ginawa kung hindi magdasal ng salmo. Kaya ang daming mga nakakita na nakonberte. Kaya sabi nito, chapter 3, verse 28? 27, hindi ko makuha na. Yung 26 po, yung simula, Anania, Saraya, Michelle, bless the Lord. Yun, silang tatlo. Forever. 88, ano? Oo. 88. Naku, mahina na ng aking mata. Ako din po. Pero yun, ang ganda po ng pagka-portray dun sa pelikula. More specifically, verse 93, chapter 3 of Daniel. Nebuchadnezzar approached the mouth of the blazing furnace and said, Shadrach, Meshach, Abednego, servants of the Most High, come out and come here. So they came up from the midst of the fire. Nagkakanta yan Hindi sila nasunog. Hindi sila nasunog. So, meron po tayong talagang hindi tayo pababayaan ang ating Panginoon. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Totoo yun. So, may iba-iba din tayong mga horno sa buhay, no? Kanya-kanyang horno tayo. Pero, yun ang nagpapabuti sa atin. Yan naghuhugis sa atin para maging mas maganda ang ating. At saka, mas maliwanag ang paningin natin kung alin ang tama at ang mali at kung ano nakakabuti at hindi nakakabuti sa atin. No? So, wag po tayong matakot sa mga horno ng buhay natin. Wag mawalan ng loob. Wag mawalan ng loob. No? Talagang kapampangan nito, horno. Orno ba o horno? Horno. Pero in Espanyol, kasi silent H, di ba? Ay, ganun ba yun? Orno. Anak ko, kapampangan talaga. Papagalitan tayo ni Bishop Pambunyan. Magagalit sa akin? Marunong pa ng Katalan yan. Hindi lang Espanyol. Hala Katalan. Ako magagalit sabihin sa atin, mag-Spanish linguist yan, linguist. Magagalit si Pinsan.
sasabihin sa atin, Magagalitan si Spanish Atse. lessons muna kayo bago kayo kung ano-ano yung sinasabi. Kung ano. Ay, Ayun. kapampangan talaga. Oo, kapampangan. Ayun na yun, understood na yun. Yun na yun. So yun, no? Ang pinag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa mga bagay na nagdudulot sa atin ng pighati. Na akala natin hindi na matatapos. Akala natin bakit ganyan? Puro tanong. Pero hindi natin alam. Naku, yan palang nakakabuti sa atin. Basta't wag lang tayong hihinto. Wag lang tayong mawawala ng pag-asa. Opo. O siguro rin po parang kaunting suplemento, basahin natin yung 8 kapalaran. Yung ating tinatapon, ayaw natin, ay yun pala ay pinanggagalingan nating kaligayahan. Halimbawa, ako ay nagmisa kagabi sa aking pinsan na namatay. Yung napili kong teksto sa Beatitude, blessed are those who mourn, for there is the kingdom of heaven. Kasi when we have a dead They shall be beloved comforted. dead relative, we are all mourning. Opo. Yung pala You'll be ay blessed by God. Opo. Kung minsan, sabihin mo, oy, wag kang iiyak. Oy, wag kang malungkot. Oy, wag kang magpakita na yung malungkot. Hindi. Inaalis mo yung pagkakataon na ma-bless. Yung malungkot, yung nagpipighati, yung dahil mahal nila namatay. Opo. So, if you don't mourn, you don't love. Opo. So, paski na yung mourning, yung kahirapan nating dinadanas dahil sa pagkamatay o sa mga lalaking mga pagsusubok ng ating mahal sa buhay, ayun po ay kabanalan. Hindi ba po, sabi ni Pope Francis, no, nung tinanong siya nung bata, bakit nangyayari po sa aming mga bata ito? Walang nasabi si Pope Francis kung hindi naiyak lang siya at niyakap yung bata. Dahil what daw tayong na hindi na umiyak dahil ang luha daw ay ang parang simbolo ng pakikiisa. Simbolo ng pakikidalamhati sa mga nagdumadaan sa kahirapan. Simbolo ng compassion. Tumingin ka sa krus. Ayun, silently. Ang sumasagot sa inyong tanong ay si Kristo. Tsaka yung mahal na ina niya, yayakapin ka. Yung pieta, no? La Pieta. La Pieta. So yun, no? Gandang talaga sagot, ano? Opo. Hindi ka mukha tayo, daldal na daldal. Advice ka na advice. Kami lang po yun. Kayo hindi. Kayo po talagang nakatugma yung sagot ninyo, Apuseto, kasi talagang meron siyang gift na wisdom na sa Panginoon na sarap pakinggan, ano? Oo nga. Yun lang nga pong nang umpisa sila nahawakan lang daw nagmano kay Apuseto, biglang-bigla, sige, sasabihin ko na lahat. Sabi ko, sinabi po lahat yung kasalanan sa iyo. Oy. Kuwan yun, secrecy of confession. Bawal. Opo. Kinento lang po sa tuwa nila Apuseto na talagang binuhos sinabi ko nila naman daw sa inyo. Sinabi ko na, hindi naman ako ang nagpapatawad. Kami marupok, makalawang na kasangkapan. Pagka nag-absorb yung pare, ay hindi mo na sinasabi, ako si Monsignor Eugene o Father Joel. I absolve you in the name of the Father, and of the Son, Lord. Kaya balido Kaya napatawag ka pero kung sa ngalan ng pare, hindi ka mapapatawad. Lahat po ay yung pong representational tayo. Opo. Lahat tayo ay tumatayo sa lugar ng Panginoon. Kasi binigyan ng kapangyarihan yung mga tao magpatawad ng kasalanan. Bakit binigyan pa ng power na sa apostol na magpatawad kung walang kahulugan niya? Yung pangungumpisal. Tama, totoo po yun. Nasa Biblia po yun, mga kapatid, yung sakramento ng kumpisal. Katulad nung sinabi natin. Receive the Holy Spirit to sins you forgive. They are forgiven them. Sa Matthew yun, di ba, Matthew? Liyok. Alyok ba yun? Di ba, Sister Day, nung tinatalakay natin yan sa... John. Sorry. sabi natin, di ba, lahat ng sakramento kasi may biblical basis. Hindi na lang basta-basta inimbento yan ng simbahan. Ano nga po ba yung ginawa natin noon? 2 araw per sakrament. Oo, biro mo yun, 2 araw. Opo, talagang namin nila, lalo na sila, nag-research Si Among Jin na naman yung anointing of the sick. Pero 2 araw niyang tinalakay yun. Kaya talagang yung sinasabi natin, kung ang paratang sa atin nag-iimbento ang Katoliko ng kung ano-anong ritual, o kaya nabasa naman, hindi galing po yan sa Biblia. Oo. Kaya siguro. Opo, kung tingnan, alam nyo, tayong mga Katoliko, hindi lang natin member ang Biblia, pero nasa puso natin ang Biblia. Totoo. Pagka kayo nagmimisam, naririnig mo yung Biblia 5 times.
Unang-una, no? Ang first reading sa mga propetas o kaya sa mga sa Old Testament. Kaya pagkatapos noon ay responsorial psalm, nanggagaling kay Haring David sa mga dalit. Second reading sa New Testament ni San Pablo o ibang apostol, no? Yung fourth reading, gospel. Yung fifth, yung homily. Aba, ay sesela na kamo. Kaya, yung Katoliko po, huwag ninyong tatanggapin na ignorante tayo. We know it by heart, not by memory. Alam na. Kaya kung minsan sabihin, binabasa ang Biblia, madugtungan mo, pwede. Hindi mo lang alam kung anong teksto. Pero, kasi, yung Biblia, dapat pakinggan. Opo. Pakinggan, oo. Kaya, ayan ang unang mandamiento ng Old Testament, Deuteronomy chapter 6, sabi niya, listen, O Israel. So, makinig, hindi bumasa. Listen. Meron pong pahabol, Apong Seto, na mensahe dito. Maniwala kami po, Kenny, keng PPJ, na kusa na kami pong dela keng dalumdum para po akit miya ing masala. Di ba po, ma? Sinabi ng Lord, babarugan na ladeng tuturing ng anak. Totoo ito, whom God loves, it chastises. Maniwala kami po na tutulid na kami po. Keng melyari kaya kami at datang murin po kalupa na ning sinabi yo na mag-shine kami murin po, sabi niya. So, God bless po kano kay katamungan. Salamat, Bradley. Salamat. Salamat po. Ang ganda naman nun. Siya pong spiritual director nila sa Zelda nila, si Bradley. Meron po silang spiritual director doon. Yun. So, konti na lang, 4 na minuto na lang tayo, no? Baka meron pa po kayong gusto sabihin. Apong Seto, may 4 na minuto. Gusto ko lang yung sinabi mo kanina, nasaan bang confession? Nasa chapter 20 ng John, no? Verse 21. Sabi niya dito, hanggang 21 hanggang 22. Receive the Holy Spirit. For those whose sins you forgive, mga apostol. Apostol po ang you kausap forgive, nila. they have power. They are forgiven. For those whose sins you retain, they are retained. No? They are retained. Kaya, ang Santa Iglesia naman ang nag-determine how that forgiveness could be exercised by the successors of the apostles. Pwede pa kayang ito, no? Imposible para sa atin ang magsikap ng makamit ang ating kaligtasan at may sa katuparan ang mga layunin ng Diyos ng walang mga pagsubok. So, sabi niya, walang mga pagsasakripisyo. So, para sa kanya, totoo daw na kailangan madanasan natin yon, no? Para makamtan natin yung pagkaligtasan. Salamat adi kay James. At meron pang idadagdag si Sister Karen. Opo. Ito ay kabilin-bilinan ni Monsignor Jean Reyes, yung ating rector ng Metropolitan Cathedral. Kasi inaanyayahan na yung kanyang mga parishioners at yung mga kaibigan na makinig sa ating dalawang programa. Ito po yung Barkadahan kay Kristo na laging inaanunsyo ni Among Jean at mga tinetext pa niya yung kanyang mga kaibigan para yung mga former parishioners daw niya sa San Matias Parish. Dito yun, di ba? Parishioners na rin yung parish ni Among Gong. Ayan, yung mga paring nagkakasama-sama sa katikisiis. Yan yung mga, maswerte naman nila, yung mga ex-kura nila at yung kura nila, mga kasama dito. Tapos, para daw sa kanila, sabihin natin na yung kwentuhang Katoliko, di ba yung sa atin yun, 3 months old pa lang, pero itong Barkadahan kay Kristo, yan yung 2 years old na. Hindi nyo alam, ang unang-unang sekretaryo ko, kung nang ako'y pumunta dito, si Monsignor Eugene. Wow! Kaya pala naman. Mahal na mahal ako niyan. Oo. So, sabi na ba dati na itong programa ng ating mahal na Arsobispo. Opo, Archbishop Florentino Labarias. Apundo, magbalik ka kanuhin Padaya na kayo ng Barkadahan kay Kristo. Siguro po, Apong Seto, tayo po ay pumunta na sa ating prayer. Lord, you are pure and holy. I need you now.
Forgive me for my impurity in my life. You said that the pure of heart will see God. I ask you now for the gift of purity. Open my eyes to see only what is pure and pleasing in your sight, but make me blind to what is impure, immoral, and unchaste. Grant me the grace to flee from anything that threatens my purity, and to always run to you in times of weakness. I receive now your supernatural strength to overcome temptation and to say no to the desires of my flesh. I offer once again my heart, mind, and body to you, and say yes to your call to holiness for me. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. O mapagmahal na Panginoon, salamat po na kami inyong dinikha na kawangis at katulad ninyo. Kami po ay inyong pinakamamahal na perlas, kayamanan, na dapat ipahayag at iproklama ang inyong kabutihan, ang inyong pagmamahal, at ang inyong kapangyarihan ng inyong pagmamahal sa amin. Sana po kami maging mababa ang loob at masunurin na mga maliliit at marupok na instrumento. Huwag naming kaming mabubulag sa inyong mga regalo at malimutan namin ang nagbigay ng regalo. Kayo po ay mas mahalaga kaysa sa mga regalo na binigay sa amin, na makatao, makamundo, maski na yung mga napakahiwagang regalo na binigay sa bawat isa sa amin. Ito mga regalong ito ay binigay mo para makapaglingkod kami sa common good, sa mga mahihirap, lalong-lalo na ngayong taon ng mahihirap. Sana po ay makita namin ang ningning ng perlas ng kanilang dignidad, ng pagkatao. Dahil anumang ginawa namin sa pinakamahirap na kapatid, sa inyo namin ginawa. Bendisyon naman po may-ari ng istasyon na ito, ng Bright Light Bright 91, FM. Bright FM 91.9, na ipagpatuloy mo pong basbasan ang may-ari ng istasyon na ito, ang mga kapatid dito, si Guy, si Gerald, at si Ryan, na sila ang sasakripisyo para on the air ito yung mabuting balita. Ito yung aming inihiling sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Sumayin niyo ang Panginoon. Amen. Sa Sumayin niyo rin. rin. Pagpalain ko ng mga Panginoon Diyos, Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating programa. Humayo kayong mapayapa, masaya, at mabiyaya. Okay, sa muli po, tayo po ay magkakita muli sa ating Barkadahan kay Kristo. Magandang gabi po. Salamat po sa pakikinig sa atin ngayong gabi. Ako po si Karen, nagpapaalam at nagpapasalamat muli. Happy weekend po. Happy weekend, Lala. Mga pala, Biyernes. Thank you.